Jubilito TV Official. So yun. Inyo, what's up mga kabagis? This is Jubilito TV Official at eto na naman po muli ang isang edisyon ng ating reaction video mga kalingap at kabagis. No? Pero bago po lahat, syempre po, mega love shoutout po muna kay Kuya Val Santos Matubang, kay Ate Edna Vlogs, kay Kalingap Rab, Kalingap Netizens, Kalingap Subscribers, Kalingap Supporters, Kalingap Partners, Kalingap Reactors, Team Bios, Team Karepa, Team Strikers, Team Watchers. Mega love shoutout po sa inyong lahat. So, ito na nga mga kalingap at kabagis, no? For today's reaction video, magbibigay lang po ako ng reaction at pagbibigay din po ng aking personal opinion regarding na naman po dito sa ikinontent ni Federico Santos aka Anti-Kalingap Movement, mga kalingap at kabagis, dahil po may mga aligasyon na naman siyang binibitawan at isinasali niya ang kanyang mga viewers para po dito sa kanyang mga content na di umano ay ibinubugaw daw ni Kalingap Rab itong mga angel. At sinali niya nga ang kanyang mga viewers na ang mga viewers na daw po ang humusga. So bilang isang viewers at isang reactors ay titignan natin mga kalingap at kabagis kung talaga nga naman pong may katotohanan itong mga aligasyong binibitawan ni Federico Santos sa mga content po ng Kalingap. Sa mga bago pa lamang po sa ating channel, mga Kalingap at kabagis, no, ay madalas na rin po nating ikino-content ito pong si Federico Santos dahil po sa mga aligasyong kanyang ginagawa sa programa po at sa mga content po ng Kalingap. To be specific po kay Kuya Val Santos Matubang at kay Kalingap Rab. Basta content ng mag-amang Matubang ay hindi po nakakalusot dito po sa mamang ito, mga kalingap at kabagis. No? Sir Jubilito, sino ba yung si Federico Santos? Ayan. Magandang tanong po yan, mga kalingap at kabagis. No? Si Federico Santos po ay galing po sa community po ng Rinas, sa community nila Rina, mga kalingap at kabagis. No? So, ibig sabihin, supposed to be, dapat ang Federico Santos ay nagdi-discuss ng mga issue sa community nila, sa community po ng Rinas. Pero ang nangyayari ngayon, dahil nga daw po, sabi niya, mga kalingap at kabagis, ay binabanatan ng mga reactor, ito pong si Rina noong mga panahong kasagsagan ng mga issue at ngayon pa rin naman po ay may issue, ay kaya niya daw po ginagawa itong mga bagay-bagay na ito. 'Di ba? At hindi ko po matandaan, mga kalingap at kabagis, sa tinagal-tagal ko na pong reactor sa kalingap na nag-react ako against kay Rina. Siguro, yung mga handler o yung mga humawak kay Rina, nireaksyonan ko. Pero kay Rina, wala. Wala akong matandaan. Dahil beneficiaries po yan, mga kalingap at kabagis. No? Bawal pong balahurain ang beneficiaries. Pero yung ginagawa ng isang Federico Santos, siyempre po, may kita sa YouTube, ay panay-panay po ang content dito po sa mga content din po ng Kalingap in a negative manner. No? So, ibig sabihin, mga Kalingap at kabagis, no, Federico Santos, pinagkakakitaan po ang mga content ng Kalingap. Diba? So, ito nga, sabi niya nga po dito sa kanyang title, Kalingap Rab, hashtag, ibinubugaw ba ang mga angel? May question mark pa siya, mga kalingap at kabagis. No? Pero, knowing aside, mga kalingap at kabagis, no? Yung question mark na yan, ay meron na po siyang kwan. Meron na po siyang prerogative, ika nga, or yung sinasabi po natin pananaw dito po sa kanya ikino-content, which is lagi pong negative, no? Hindi po yan sasang-ayon, no, sa programa po ng Kalingap. Lagi pong kanyan opposition, ika nga. At dito meron po siyang i-plinay, mga Kalingap at kabagis, na video upload ni Kalingap Rab regarding po dito sa tambalang Mikoy at Krista. At nakapag-conclude po siya na di umano ay parang ibinubugaw daw po ni Kalingap Rab ang mga Kalingap Angels sa mga matatandang
K-Boys, mga kalingap at kabagis. No? So, panoorin natin at tingnan natin kung ano naman ang mga pinagsasasabi po ni Federico Santos sa kanyang live streaming, mga kalingap at kabagis. So, narito po yun. Panoorin nyo mabuti. Okay, ito pong ipinapanood niya sa kanyang mga viewers, mga kalingap at kabagis, ay ito po yun. Ito po yung part 8 ng Tambalang Krista at Mikoy na may title pong Nagkagulo sa SM dahil sa suot nila. Ngayon lang nangyari ito. No? It was 6 days ago, mga kalingap at kabagis. No? So, kaya po nandyan yung video niyan, later on panonoorin natin at tingnan natin kung meron po ba talagang kalaswaan dito sa part na ito or nasa mata lamang po ni Federico Santos ang kalaswaan, mga kalingap at kabagis. No? So, panoorin natin ulit. Talaga? Panoorin nyo itong mabuti. Isang 15 years old. May naguhubad na gurang na K-boy sa harapan. Okay. Yan na. Note 1. May naghuhubad na K-boys sa kanyang harapan. So, tignan natin later on, mga kalingap at kabagis, kung literal bang ito pong si Mikoy ay naghubad sa kanyang harapan. No? Sa harapan ni Krista. Yung po yung allegation na ibinabato ni Federico Santos, mga kalingap at kabagis. No? Sa kusina. Pinasok sa kusina. Okay. Pinasok daw sa kusina. Sige. Okay. Pinasok sa kusina. Kailangan kantahan pa bago kumain. In slow motion niya. Malalaman nyo ngayon. Tingnan natin ngayon ang galing ninyo. Pinsan mo. Anong katarantaduhan yan? Ha? Katarantaduhan daw po yan, sabi ni Tatay Federico Santos. 15 years old. Pinapakitaan ng ganyan ng 32 years old. Pinapakitaan daw. Okay. Okay na. Sila lang dalawa sa kusina. Sila lang daw pong dalawa sa kusina. Ewan ko, yan lang kinuha ko eh. Pakialam ko. Diba? Ewan ko, yan lang daw kinuha niya at pakialam niya daw po, diba? So, kayo nang humusga kung anong klaseng reactor po yung mga pinapanood ninyo, diba? Kung ganyan din lang ang daily dose ninyo ng mga pinapanood ninyo, diba? Yung ewan ko, pakialam ko, mag-isip-isip na po kayo, diba? Kung worth it ba yung panonood nyo sa mga ganitong tao or sinasayang nyo lang po ang oras ninyo. Ko sa inyo. Basta yan, kitang-kita ko yan. Yun, kita nyo rin, di ba? Kita nyo, kita. Sa harap ng babae, naghubad ng damit. Sa harap ng babae, naghubad ng damit. Okay. Babaeng 15 years old. Ayan, Kita nyo, anong katarantaduhan yan, ha? Katarantaduhan daw, sabi niya. Ano, Kalinga Prab, tama ba yung ginagawa mo? Ano yung ginagawa mo? Yun, nakakita, yan. Ako po, disgrasya kayo ngayon sa akin. Lumingon pa yung babae. Naku po, yari kayo ngayon sa akin. Ano pinagagawaan nyo? Yan, labas pa din ng lalaki. Naku po, anak ka ng tatay nyo. Gusto mo magbrasikwan? Magbrasimikoy? Ano na? Ha? Paano yan, Sige na. Tuwan-tuwa pa yung mga maggurang. Nakakita nyo, di ba? Ngayon, ano masasabi nyo dyan? Okay.
Total, tinanong tayo ng mga viewers ni Federico Santos kung ano po ang masasabi natin dito. So dako na po tayo mga kalingap at kabagis doon sa original video, no? Kasi walang kasaysay-saysay magkwento eh. Mag-reaction mga kalingap at kabagis, no? Dahil talagang one-sided lang po ito. So doon po sa unang point na sinabi natin, si Mikoy daw po ay naghubad sa harapan ni Krista. So tingnan natin kung merong katotohanan. Talaga? Total. Suotin mo na yan. Ikaw talaga? Siyempre. Kailangan kantahan pa eh, bago pumayag. Sige, suotin mo na yan. Sana all. Ano ba? Bilisan mo. Pag sinabi po nating naghubad sa harapan, mga kalingap at kabagis, Tatay Federico hindi ko alam kung yung analyzation mo sa mga bagay-bagay ay ganun nakalalim or talagang masyadong mababaw lang, no? Pag sinabi po nating naghubad sa harapan, mga kalingap at kabagis, dapat si Krista nakaharap din po. Ikaso, si Krista nakatalikod eh. Di ba? So, ano yung kwan doon? Ano yung sinasabi mong naghubad sa harapan? Sa anong anggulo? Tatay Federico. Sa anong anggulo, literal, na ito pong si Mikoy ay naghubad sa harapan ni Krista? Hindi ko po makita sa bidyong ito. Nakatalikod si Kwan eh. Nakatalikod si Kwan, nakatalikod si Krista. So doon pa lang sablay ka na, Tatay Federico, sa mga pinagsasabi mong naghubad sa harapan. So ibig sabihin, yung mga sinasabi mo dyan sa live mo, kwentong barbero. Okay? Malinaw na tayo doon ha. Sige, papatuloy natin. Okay na? Ay, Yung pa yung isang pinagdidiskitahan ni Tatay Federico dahil napalingon si Krista habang ito pong si Mikoy ay nagpapalit ng damit. Ano ba ang big deal dito, mga kalingap at kabagis, no, sa mga viewers po natin? Yung pagpapakita ng pantaas na parte ng katawan ng isang lalaki sa isang babae. Ano po ba ang big deal dito? Ako, sa akin, big deal kung yung ibang parte. Kasi kalaswaan na yon. Pero upper part, sa kulturang Pilipino, mga kalingap at kabagis, ang daming nakahubad sa kalsada sa atin dyan sa Pilipinas. Yung paghuhubad ng damit ng lalaki na pantaas ay normal na po. So ano ang kalaswaan doon, mga kalingap at kabagis? Hanggat wala po tayong nakikitang sabihin na nating masyadong censored pa sa part na ito, hindi po natin masasabing kalaswaan ito. At hindi naman po nag-focus si Krista sa pagtingin nung ito pong si Mikoy ay nagbibihis. Napahapyaw lang. Chinecheck kung nakabihis na po itong si Mikoy. So anong masama doon, mga halingap at kabagis? May kalaswaan ba doon? Sa akin po, bilang isang nanonood, wala po. Kasi po, open-minded ako eh. Ina-analyze ko yung mga bagay-bagay. Hindi katulad ni Federico Santos, basta nakahubad, malaswa na po para sa kanya. No? Mga halingap at kabagis. Ganun po kakitid yung utak nitong matandang ito, mga halingap at kabagis. atin. In a world of green, just Ang tagal mo! Ano to, kaya ka ba pumayag? Isa pa na pinagpuputok ng butchi ni Federico Santos ay pinasok daw po sa kusina itong si Krista. At parang lumalabas na sila lang daw po yun nandoon sa loob ng kusina. Hello, Federico Santos. Hindi ko alam kung malabo na yung salamin mo or talagang kulang lang yung pag-unawa mo sa mga bagay-bagay. So, anong tawag mo dito sa mga taong ito? May babae pa nga dyan, no? O, di ba? Sa may katabi.
ni Kalingap Tata. So, paano sasabihin silang dalawa lang sa loob ng kusina? Yun ang sagutin mo. So, talagang lumalabas na talagang gumagawa ka lang ng istorya dito sa mga live streaming mo, no? Mga Kalingap at Kabagis. Nakakalungkot lang isipin kasi may mga viewers na naniniwala sa'yo. May mga viewers ka na nauuto mo. Di ba? Ngayon, tapos sasabihin mo, ikwakuan mo sa mga viewers mo, kayo na ang humusga kung ibinubugaw ni Kalingap Rab itong mga angels niya sa mga sinasabi mong, and I quote, mga gurang ng mga K-boys. No? Mga Kalingap at Kabagis, take note po ang mga napapanood po nating pampakilig sa channel po ni Kalingap Rab ay pampagood vibes. So, ibig sabihin pala, mga Kalingap at Kabagis, ito pong si Federico Santos, pag nanood ng pelikula, no? Pag nanood ito ng pelikula, ay may masasabi po ito sa pinanood niyang pelikula, lalong-lalo na pag love team. Lalong-lalo na pag may naghubad. Oh. Baka pag nanood po ito ng isang love team, o yung talagang tinatawag po nating regular na love movie, ay Diyos ko po, baka pag nireaksyonan nito, baka kinutya niya na ng husto yung mga karakter po ng pelikula. Kasi napakababaw pong mag-analyze nitong mamang ito, mga Kalingap at Kabagis. Napakababaw po talaga. Napakababaw. Balik tayo dito kay Federico. Ano na naman pinagsasabi niya. So, tapos na tayo doon, mga Kalingap at Kabagis, no? Sana malinaw po sa inyo. Tapos na tayo doon sa part na yon na kuan na natin, na ipaliwanag na natin kay Federico. Ewan ko lang kung naiintindihan niya kasi magkaiba po talaga, no? Yung frequency ng utak namin ni Federico Santos, mga Kalingap at Kabagis. Napakalayo po, no? Siguro po sa edad niya, deteriorating na po, mga Kalingap at Kabagis, normal po yan. Nagkakaroon na ng lapses dahil nagkakaedad. Sige, unawain natin, mga Kalingap at Kabagis. Napanood ko sa isang live kagabi, may magtatanong kung buntis si Joy na love team ni Dan. Kung totoo kagagawa ng Kalingap, di sila makapag-aral dahil tinuturuan maglandi. O, di ba? Mga binabasa na comment ng anti-Kalingap ng mga viewers, no? Mga Kalingap at Kabagis, na mga puro marites din naman yung ibinabatong information sa kanya. Mga Kalingap at Kabagis, no? Nakakalungkot lang isipin, kagaya nga po ng sinabi ko kanina, mga Kalingap at Kabagis. May mga viewers na nauuto itong si Tatay Federico, no? Kumbaga, mga raw information na ibinabato sa kanya at nire-request na gawa niya ng reaction. Pero ang sad part po, mga Kalingap at Kabagis, ay hindi niya po ina-analyze at hindi niya po pinag-aaralan. Ano ba yung ginagawa niya ng reaction? Basta magka-views lang, mga Kalingap at Kabagis. Basta magka-views lang, lalo na ngayon, monetize na ang kanyang channel at nakakakita na po siya ng malaking potensyal na kikitain sa pagko-content ng Kalingap. At asahan niyo po, mga Kalingap at Kabagis, mas lalo pa pong lalala ang pagko-content ng matandang ito in regards po sa negativity patungkol po sa Kalingap. At kung hindi po kami tatayo dito at magsasalita sa mga viewers, ay lalo lang pong babalahurain na matandang ito ang programa po ng Kalingap. Kaya sana po, no, unawain po ninyo kung bakit po kami ganito. May mga nagsasabi, wag nang i-content. No, hindi po. Hindi po pwede. Dahil kung hindi po kami magsasalita, patuloy lang pong mamamayagpag ang pambabalahura ng matandang ito, mga Kalingap at Kabagis. So yun, mga Kalingap at Kabagis, mag-comment na lang po kayo sa ating comment section kung ano naman po yung masasabi, opinion, reaction. Dito na naman po, no, sa akusasyong binitawan ng matandang Pedring na ito, mga Kalingap at Kabagis, na para sa akin po, in my own opinion, parang walang kinatandaan, no? Umuurong or tumatandang pabaliktad, mga Kalingap at Kabagis. So hanggang dito lang, mga Kalingap at Kabagis. Once again, this is Jubilito TV Official, proud member po ng Team Goos at ng Team Bios. As I always say, mga Kalingap at Kabagis, peace, God first. God bless po. Bye-bye!